Pinangakuan ako ng langit, ngunit impyerno ang ibinigay sa akin. Sa gitna ng mga mamahaling hiyas at malawak na mansyon, ako ay isang aliping walang boses. Basura ka lang kung wala ako, anya sa gitna ng aking mga luha. Ngunit ngayon, ang reynang inyong niyurakan ay titindig na. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong kaharian? Paano mo matatakasan ang dilim kung ang liwanag ay nasa kamay ko na? Huwag kang mag-alala, Mama. Alam naman ni Lucia ang lugar niya sa bahay na ito. She's just like one of those expensive vases in the hallway. Display lang siya, dekorasyon na walang sariling isip. Hindi niya ako magagawang iwan dahil wala siyang matatatakbuhan. Tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang malamig na boses ni Marcos mula sa kabilang panig ng pinto ng kanyang silid-aklatan. Ang bawat salita niya ay tila isang piraso ng yelo na idiniin sa aking dibdib, unti-unting pinapatay ang init ng aking puso. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, bitbit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na pelos. Sa loob nito ay isang mamahaling relos na pinag-ipunan ko ng halos 1 taon. Nagtiis akong hindi bumili ng bagong damit. Nagtipid ako sa bawat sentimo ng aking allowance at palihim pa akong nagbenta ng ilang lumang alahas na pamana ni nanay. Mabili ko lang ang regalong ito para sa aming ika-10 anibersaryo. Gusto ko sanang sorpresahin siya, ipakita sa kanya na kahit paano ay kaya ko ring magbigay ng isang bagay na kasing ningning ng mundong kinabibilangan niya rito sa Madrid. Pero Marcos, anak, marinig ko ang boses ni Doña Imelda, ang aking biyenan, na may halong pangungutya. Dapat mong bantayan ang mga kilos niya. Baka kung ano ang ituro sa kanya ng kaibigan niyang si Sofia na galing pa sa Pilipinas. Baka biglang magkaroon ng lakas ng loob na sumagot-sagot sa atin. Tumawa si Marcos, isang maikli at tuyot na tawa na hindi ko kailanman narinig kapag kami lang ang magkasama. Mama, she's too weak for that. Lucia is grateful for the crumbs I give her. Utang na loob niya sa atin ang bawat butil ng kanin na kinakain niya at ang bawat hininga ng mga anak namin. She knows her place. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Ang kahon ng relos na hawak ko ay tila naging isang mabigat na bato na nagpapanginig sa aking mga daliri. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na kaninang umaga lang ay matiyagang nagluluto ng kanyang paboritong ulam. Ang mga kamay na gabi-gabing nagmamasahe sa kanyang mga paa kapag pagod siya sa opisina. Ang mga kamay na may maliliit na pilat mula sa mga gawaing bahay na ayaw kong ipagawa sa mga katulong dahil gusto kong ako mismo ang mag-asikaso sa kanya. Sa loob ng 10 taon, itinuring ko ang bawat sakripisyo bilang isang medalya ng pagmamahal. Akala ko, ang pananahimik ko sa tuwing sinisigawan niya ako ay tanda ng pagiging mabuting asawa. Akala ko, ang pagtalikod ko sa sarili kong mga pangarap para suportahan ang kanyang karera ay ang tamang gawain. Pero sa isang saglit, sa likod ng pintong iyon, nalaman kong ang lahat ng aking pagpapakasakit ay itinuturing lang pala niyang basura. Dahan-dahan akong umatras. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat tibok ng puso ko ay naglalabas ng tunog na tila isang basag na kampana. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok sa silid na yon at itapon sa mukha niya ang regalong pinaghirapan ko. Pero walang boses na lumalabas sa aking mga labi. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang unti-unting pagguho ng lahat ng aking pinaniniwalaan. Nakarating ako sa kusina at ibinaba ang kahon sa malamig na marmol na counter. Doon, sa gitna ng katahimikan ng mansyon na dati kong tinatawag na tahanan, tiningnan ko ang aking sarili sa refleksyon ng bintana. Isang babaeng maputla, may mga matang puno ng pagod at pusong unti-unting nagiging abo. Ito na ba ang kabayaran ng 10 taon na paninilbihan? Ganito na lang ba ang halaga ko sa lalaking tinalikuran ko ang lahat para samahan sa ibang bansa? Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa kanya,
Bakit ako pa ang nanatiling basang-basa sa ulan habang siya ang sumisilong sa init ng aking mga sakripisyo? Bessie, ang lamig naman ng yakap mo. Parang hindi ikaw ang Lucia na kilala ko noon sa Maynila. Ang masayang boses ni Sofia ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong katahimikan ng mansyon. Pagkababa pa lamang niya sa puting sasakyan na sumundo sa kanya sa airport, agad siyang tumakbo patungo sa akin at yinakap ako ng mahigpit. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ko, tila mas lalo akong nasuffocate. Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong mga balikat habang nakasubsob ang mukha ko sa kanyang leeg. Amoy araw siya, amoy Pilipinas, amoy ng isang kalayaang matagal ko nang ibinaon sa limot. Stress lang siguro ito sa biyahe, Sofia. Halika na, pasok ka. Nakahanda na ang merienda mo. Pilit ang aking napangiti habang kinukuha ko ang isa niyang maleta. Ang bigat ng bagay ay tila paalala ng bigat na daladala ko simula pa kagabi. Habang naglalakad kami papasok sa malawak na sala, hindi tumitigil ang mga mata ni Sofia sa paglibot. Grabe, Lucia, ang laki ng bahay niyo. Para kang reyna dito ah. Sabi ko na nga ba, hindi nagkamali ang parents mo nang ipaubaya ka kay Marcos. He really saved your family from that bankruptcy, di ba? Napayuko ako. Ang salitang saved ay tila isang sampal. Oo, iniligtas ni Marcos ang aking ama mula sa kulungan at ang aming lupain mula sa pagkakarimata. Ngunit ang kapalit noon ay ang aking buong pagkatao. Ang bawat mamahaling chandelier na nakasabit sa kisame, ang bawat antigong waveless ay tila mga bantay na nagpapaalala sa akin na binili ako. Hindi ako asawa, ako ay isang bayad pinsala. Marcos he's a good provider, Sofia. Maikli kong sagot. Taglish na tayo, baka marinig tayo ni Doña Imelda. Ayaw niya ng masyadong malakas na Tagalog. Parang ingay lang daw sa pandinig niya. Eksaktong pagkasabi ko niyon, lumitaw si Doña Imelda sa itaas ng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling seda na robe. So this is the friend. Make sure she doesn't stain the carpets, Lucia, and don't stay up too late talking. My son needs his rest, and he doesn't like hearing whispers in the hallway. Pagkaalis ng aking biyenan, hinawakan ni Sofia ang kamay ko. Bessie, okay ka lang ba talaga? Parang takot na takot ka yata sa kanya. Hindi naman sa takot, Sofia. Respect lang. Alam mo naman ang utang na loob natin sa kanila. Bulong ko habang inilalabas ang mga pasalubong niya. Kumuha siya ng isang balot ng tuyong mangga at iniabot sa akin. Pagdampi ng balat niya sa aking braso, napangiwi ako sa sakit. O bakit? Anong nangyari sa braso mo? Bago ko pa mahila ang aking mahabang manggas, mabilis na naisangat ni Sofia ang tela. Doon, sa maputing balat ng aking braso, ay nakabalandra ang isang kulay ube at itim na pasa, ang marka ng mahigpit na pagkakahawak ni Marcos kagabi nang pilitin niya akong pumirma sa mga dokumentong hindi ko naman naintindihan. Ang pasa ay hugis ng kanyang mga daliri, tila isang sumpa na nakaukit sa aking laman. Lucia, ano ito? Sinaktan ka ba niya? Ang boses ni Sofia ay puno ng sindak at galit. Mabilis kong ibinaba ang manggas at umiwas ng tingin. Wala ito, Sofia. Nadulas lang ako sa banyo kagabi. Medyo malikot kasi ako matulog lately. Nadulas? Lucia, hindi ako ipinanganak kahapon. Those are finger marks. Don't tell me na pati dito sa Madrid, uso pa rin ang pagtitiis. Hahaplusin sana ni Sofia ang aking muka nang marinig namin ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mabibigat at dekalidad na sapatos ni Marcos ay lumilikha ng ritmo sa sahig na tila isang babala. Bawat hakbang niya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Lucia, where are my keys? And why is the hallway smelling like dried fish? Ang boses ni Marcos ay umaalingaw-ngaw. Puno ng pangungutya. Tumingin ako kay Sofia, ang aking mga mata ay nagsusumamo na manahimik na lang siya.
Ngunit nakita ko ang pagdidilim ng kanyang paningin. Alam ko ang tingin na iyon. Iyon ang tingin ng isang taong handang makipaglaban. Samantalang ako ay isang taong nakalimutan na kung paano tumayo para sa sarili. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa habang papalapit si Marcos sa aming kinaroroonan. Ang bawat segundo ay tila isang tali na unti-unting sumasakal sa akin. Hanggang kailan ko kayang itago ang mga sugat na ito sa ilalim ng mga mamahaling tela? Paano ko mapoprotektahan ang aking mga anak kung ako mismo ay hindi makahinga sa sarili kong tahanan? Ang galing mong magsuot ng maskara, Marcos. Minsan, kahit ako na asawa mo, halos maniwala na ang lalaking nakaupo sa dulo ng mahabang hapagkainan na ito ay isang anghel. Sa harap ng mga kristal na baso at pilak na kubyertos, ikaw ang larawan ng isang tagumpay na Ginoo. Mabango, disente, at tila punong-puno ng pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng lamesang ito, ramdam ko ang lamig ng iyong presensya na tila isang tanika lang nakapulupot sa aking mga paa. Lucia, darling, bakit hindi mo abutan ng wine si Sofia? Let's celebrate her first night here in Madrid. Ani Marcos habang nakangiti ng matamis, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong kinuha ang bote ng mamahaling alak. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng aking dibdib. Habang isinasalin ko ang pulang likido sa baso ni Sofia, nakita ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa bawat galaw ko. Hindi siya kumukurap. Alam ko ang iniisip niya. Nakikita niya ang paraan ng pagyuko ko, ang paraan ng pag-iwas ko sa tingin ni Marcos, at ang bawat maliit na panginginig ng aking mga daliri. So Sofia, pagpapatuloy ni Marcos, I heard you're doing well with your business in Manila. It's good to have a hobby, di ba? Para naman hindi lang puro chismis ang inaatupag ng mga babae. Ngumiti ng tipid si Sofia, ngunit may talim ang kanyang boses. Hindi lang po hobby ang pagnenegosyo, Marcos. It's about independence. It's about having your own voice. Right, Lucia? Naalala ko pa nung college, ikaw ang pinakamagaling sa atin sa finance. You were so bright and ambitious. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Finance. Ang pangarap kong maging isang investment banker na kinalimutan ko na simula nang dalhin ako ni Marcos dito sa Espanya. Ngayon, ang tanging kinukwenta ko na lang ay ang bawat sentimong ibinibigay niya sa akin para sa budget ng bahay na kailangan ko pang i-report hanggang sa huling sentimo. Lucia is happy being a mother and a wife, Sofia. Sabat ni Doña Imelda habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kanyang kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang babala. Dito sa pamilya namin, we value tradition. Ang babae ang ilaw ng tahanan, hindi ang naghahanap ng liwanag sa labas. But sometimes, tita, the light inside the house is flickering. Minsan kailangang tingnan kung bakit tila napupundi na ang ilaw. Sagot ni Sofia, diretsong nakatingin kay Marcos. Naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin sa loob ng silid. Ang aircon na kanina ay sapat lang ang lamig, ay tila naging nagyayelong simoy ng bagyo. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Marcos. Ang kanyang hawak sa kutsilyo ay humigpit. Sapat na para mamuti ang kanyang mga kuko. Are you implying something, Sofia? Tanong ni Marcos. Ang boses niya ay mahinahon pa rin, ngunit may tonong nagbabanta. Wala naman, Marcos. I'm just worried about my best friend. She looks pale, and she seems different. Ani Sofia, sabay sulyap sa aking braso, na pilit kong itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Tumayo si Marcos ng biglaan. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa sahig ay tila isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Lumapit siya sa akin at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang haplos niya ay hindi nagpaparamdam ng init, kundi isang paalala ng pag-aari. Lucia is just tired from preparing for your arrival, Sofia. Masyado siyang maasikaso. Mahal na mahal niya ako, kaya kahit anong hilingin ko, ginagawa niya. Di ba, sweetheart?
Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa aking balikat, eksakto sa lugar kung saan may pasa ako kagabi. Napaigtad ako sa sakit pero pilit kong hindi dumaing. Ang luha ay nagbabadyang pumatak pero pinigil ko ito. Yes, yes Marcos, I'm just a bit tired. Tumingin si Marcos kay Sofia. Ang kanyang maskara ng pagiging mabuting host ay dahan-dahang natutuklap. I think it's best if we end the dinner here. Lucia needs her rest. And tomorrow, Sofia, maybe it's time for you to check out some hotels. Masyadong malayo ang mansyon na ito sa city center. Baka mas masiyahan ka kung nandoon ka sa gitna ng aksyon. Napatitig ako kay Marcos. Itinataboy na niya ang tanging kakampi ko. Ang huling hibla ng pag-asa ko ay tila unti-unti na niyang pinuputol. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Sofia, nakita ko ang isang pangako. Hindi siya aalis. Ngunit sa likod ng pangakong yon, naroon din ang takot. Takot para sa akin. At takot para sa kung ano ang kayang gawin ni Marcos kapag wala nang nakakakita. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang kasinungalingang ito? Paano kung sa susunod na pagkakataon, hindi na lang pasa ang maiiwan niya sa akin, kundi isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Hindi ka pwedeng umalis, Sofia. Kapag umalis ka, sino na lang ang maniniwala sa akin? Sino na lang ang makakarinig sa mga sigaw ko na walang tunog? Nanginginig ang aking boses habang binubulong ko ang mga salitang yon sa loob ng silid-tulugan ni Sofia. Hating gabi na. Ang buong mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan maliban sa paminsan-minsang paghaginit ng hangin sa labas ng bintana. Nakaupo kami sa gilid ng kama. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa tabi na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila mga multo ng aking nakaraan. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila isang banyagang pakiramdam sa akin. Dahil sa loob ng maraming taon, ang tanging nararamdaman ko mula sa ibang tao ay ang lamig ng pag-aalipusta o ang hapdi ng pananakit. Lucia, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang matakot. Nandito ako, mahinahong sabi ni Sofia, ngunit bakas ang pait sa kanyang mga mata. Hindi ko na napigilan. Ang damdaming matagal ko nang ikinulong sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso ay biglang umapaw. Ang aking mga luha na tila mga kristal na nanabasag ay isa-isang pumatak sa aking mga palad. Akala ko bayad na kami, Sofia. Ang utang ng tatay ko kay Marcos, ang perang nagligtas sa amin sa pagkagutom. Akala ko, sapat na ang 10 taon ng aking buhay para mabayaran yon. Huminto ako para huminga ng malalim habang ang bawat hininga ko ay tila may kasamang tinik. Pero mali ako. Ang utang na loob na sinasabi nila, tila isang balon na walang katapusan. Bawat araw, kailangan kong maghulog ng aking dangal, ng aking kaligayahan, at ng aking sariling pagkatao para lang hindi nila ako sumbatan. Pero kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Laging kulang. Sinasaktan ka ba niya ng madalas? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumango ako ng bahagya. Hindi lang sa pisikal, Sofia. Ang mas masakit ay ang mga salita niya. Pinaparamdam niya sa akin na wala akong kwenta, na isang basura lang ako na pinulot niya sa kalsada. At ang mga bata, nakikita nila, Sofia, nakikita ni Mateo kung paano ako itulak ng tatay niya sa harap ng hapagkainan. Natatakot ako na balang araw, matutunan din nilang hamakin ako dahil iyon ang nakikita nilang halaga ko sa bahay na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang matinding pagod. Isang pagod na hindi kayang gamutin ng tulog. Ito ang pagod ng isang kaluluwang matagal nang nakikipaglaban sa isang giyera na alam niyang talo siya. Ang mansyong ito, na tila paraiso sa paningin ng iba, ay isa palang gintong hawla
na may mga rehas na gawa sa takot at obligasyon. Ilalabas kita rito, Lucia. Pangako ko sa'yo, hindi ka na muling luluha dahil sa kanya. Deklara ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang marahang pagpihitan ng doorknob ng silid. Ang tunog ng mekanismo ng pinto ay tila isang kulog sa gitna ng aming pag-uusap. Pareho kaming napatigil sa paghinga. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan at sa dilim ng pasilyo, aninag ko ang maliit na figura ni Mateo, ang aking panganay na anak. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Tila kanina pa siya umiiyak sa labas ng pinto. May hawak siyang maliit na itim na bagay sa kanyang kanang kamay, isang USB drive. Mama, Tita Sofia, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng sindak. Narinig ko po si Papa sa baba. May kausap siya sa telepono tungkol sa mga dokumentong pinapirmahan niya kay Mama. Sabi niya, kailangan na raw nilang ilipat ang pera bago pa malaman ng mga awtoridad. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Mateo, pero ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para malaman kong may mas malalim pang dilim na nakatago sa likod ng yaman ni Marcos. Anong dokumento yon, Mateo? Tanong ni Sofia, mabilis na lumapit sa bata. Inabot ni Mateo ang USB. Nakuha ko po ito sa computer ni Papa habang nasa baba siya. Sabi niya sa telepono, huwag kayong mag-alala. Si Lucia ang nakapirma sa lahat. Siya ang babagsak kung sakaling mabuko tayo. Mama, kailangan na nating umalis. Ayaw ko pong makita kayong makulong. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Tiningnan ko ang USB sa kamay ni Sofia pagkatapos ay ang aking anak na nanginginig sa takot. Handa akong mamatay para sa aking mga anak, pero hindi ko akalain na ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay ay handa akong gawing pain para iligtas ang sarili niya. Ganito na lang ba? Ang pagmamahal ko ba ay ginamit lang niyang sandata para pasabugin ang sarili kong kinabukasan? Palabasin mo ang babaeng iyan sa aking pamamahay, Lucia. Bago ko pa malimutan na ikaw ang ina ng aking mga apo at baka pati ikaw ay kaladkarin ko palabas ng pinto. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo siya sa gitna ng dining room, suot ang kanyang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier, habang ako ay abala sa pag-ayos ng lamesa. Dahan-dahan kong inilatag ang telang may burda, tinitiyak na walang kahit isang lukot ang makikita sa harap ng aking biyenan. Ngunit sa bawat haplos ko sa tela, lalong nanginginig ang aking mga kamay. Mama, bisita ko po si Sofia. Wala naman po siyang ginagawang masama. Mahina kong tugon, halos pabulong na, dahil sa takot na baka marinig kami ng mga bata sa kabilang silid. Walang masama. Nakikita ko ang mga tingin niya, Lucia. Puno siya ng lason. At ikaw naman, dahil mahina ang loob mo, hinahayaan mo siyang pasukin ang utak mo ng mga modernong ideya na hindi nararapat sa pamilyang ito. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa aking paghinga. Huwag mong kakalimutan na kung wala ang pera ng anak ko, baka hanggang ngayon ay naglalabada ka pa rin sa maduming ilog ng probinsya nyo. Utang mo sa amin ang bawat marangyang bagay na nakikita mo sa paligid mo. Yumuko ako ng malalim. Sa gitna ng kanyang pang-aalipusta, nakita ko ang isang maliit na sinulid na nakalawit sa dulo ng kanyang mamahaling gown. Sa kabila ng sakit ng kanyang mga salita, ang unang pumasok sa isip ko ay ang ayusin yon, ang siguraduhing mananatiling perpekto ang kanyang anyo. Dahil iyon ang turo sa akin ng 10 taon ng pagkaalipin. Ang unahin ang iba bago ang sarili. Why are you so mean to her, tita? Lucia is not your servant.
She is your son's wife and the mother of your grandchildren. Biglang lumitaw si Sofia sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay maputla sa galit. Hindi siya nag-atubiling humakbang palapit, kahit patila isang reyna ng kadiliman ang kaharap niya. Sofia, please! Wag na. Pagsusumamo ko, pilit siyang hinahawakan sa braso. Pero huli na. Oh, the guest speaks. Tumawa ng mapait si Doña Imelda. How typical of people from your background. You think that by shouting, you can gain respect. Pero dito sa bahay na ito ang respeto ay nakukuha sa pagsunod. Lucia knows that. At kung hindi mo kayang manahimik, you are more than welcome to pack your cheap bags and leave. I will leave, tita. Pero isasama ko si Lucia. Because she doesn't deserve to live in this museum of bitterness. Sigaw ni Sofia. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang panlilisik ng mga mata ni Doña Imelda. Bago ko pa mapagtanto ang susunod na mangyayari, dama ko ang biglang paglapat ng kanyang palad sa aking pisngi. Hindi ito isang malakas na tunog, kundi isang mabilis at tuyong hapdi na nagpalingon sa aking mukha. Hindi ang sakit ng sampal ang nagpaiyak sa akin, kundi ang katotohanang sinampal niya ako dahil hindi ko napigilan ng aking kaibigan. Sinampal niya ako bilang paalala na ako ay isang pag-aari lamang nila. Diyan mo dalhin ang iyong katapangan, Sofia. Sa bawat salitang ilalabas mo, si Lucia ang magbabayad. Malamig na sabi ni Doña Imelda, habang tinitingnan ang kanyang mga kuko, tila walang nangyari. Now, Lucia, fix the table. Marcos will be down in 5 minutes. At kung makita niyang namumula ang mukha mo, sasabihin mo sa kanyang nadulas ka uli. Maliwanag? Napatitig ako sa aking refleksyon sa pilak na tray na hawak ko. Ang aking pisngi ay unti-unting namumula. Tila isang apoy na nagbabadyang lumaki. Tumingin ako kay Sofia na ngayon ay umiiyak na rin sa galit at pagsisisi. Ganito na lang ba ang buhay ko? Isang buhay na bawat salita ng katotohanan ay binabayaran ng isang sampal? Paano ko maituturo sa aking mga anak ang tumayo para sa sarili nila kung ang nakikita nila ay ang kanilang ina na nananatiling nakayuko sa gitna ng bawat unos? Narinig ko ang yabag ng mga sapatos ni Marcos mula sa itaas ng hagdanan. Ang tunog ng kanyang pagbaba ay tila isang hatol na papalapit. Marcos is coming! Bulong ko kay Sofia habang mabilis kong pinapahira ng aking mga luha. Please, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan ko. Ngunit sa ilalim ng aking takot, may isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mabuo. Isang kislap na hindi kayang patayin ng kahit anong sampal. Lucia, tingnan mo ito. Ang pirma mo? Ginamit ka niya bilang panakipbutas sa lahat ng dumi niya. Ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabato sa akin sa kinatatayuan ko. Nakatayo ako sa pintuan ng silid-aklatan ni Marcos. Ang aking mga kamay ay may hawak pang basahan at panlinis ng sapatos. Kanina ko pa matiyagang pinapakintab ang kanyang mga dekalidad na sapatos. Iniisip na baka sa pamamagitan ng munting pagsisilbing ito ay mabawasan ang init ng kanyang ulo mamaya pag-uwi. Ngunit sa harap ng asul na liwanag ng monitor, ang katotohanan ay mas masilaw pa kaysa sa anumang kinang ng sapatos. Lumapit ako ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila paglubog sa isang malalim na putikan. Sa tabi ni Sofia, si Mateo ay nakatitig sa screen. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot na baka anumang saglit ay bumukas ang pinto at mahuli kami ng kanyang ama. Ano yan, Sofia? Ang tanong ko. Halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Heto ang mga bank accounts sa labas ng bansa, Lucia. Nakapangalan sa iyo ang lahat ng kumpanyang ginagamit niya sa paglilipat ng pera. Paliwanag ni Sofia habang mabilis na iniscroll ang mga dokumento. Ang mga utang, ang mga ilegal na transaksyon. Ikaw ang lumalabas na may-ari. Kapag nalaman ito ng gobyerno, ikaw ang kukunin nila.
hindi si Marcos. Pinapirma ka niya sa mga papel na akala mo ay para sa bahay. Pero ang totoo, pinirmahan mo ang sarili mong hatol. Napahawak ako sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mabilis na pagtambol ng aking puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas makawala sa loob ng aking tadyang. Ang bawat titik ng aking pangalan sa screen ay tila naging isang patalim na unti-unting sumasaksak sa aking tiwala. Naalala ko nung isang buwan nang iabot niya sa akin ang mga papeles habang kumakain kami ng hapunan. Sabi niya, "Sweetheart, para ito sa future ng mga bata. Pirmahan mo na rito." At dahil mahal ko siya, dahil naniniwala ako na ang asawa ay dapat sumunod, pumikit ako at nagtiwala. Ngayon, ang tiwalang iyon ay naging isang madilim na hukay na ako mismo ang naghukay. Ang aking mga daliri ay naging manhid at ang basahan na hawak ko ay nahulog sa sahig nang walang tunog. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na 10 taon nang nag-aalaga sa kanya. Heto ba ang kapalit ng lahat? Ang gawin akong biktima sa sarili kong tahanan? Kailangan nating kopyahin ang lahat ng ito. Tita Sofia, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Papunta na si Papa," sabi ng guard sa gate. Pumasok na ang sasakyan niya sa subdivision. Ang katahimikan sa loob ng silid ay biglang napuno ng tensyon. Narinig namin ang malayo, ngunit pamilyar na ugong ng makina ng sasakyan ni Marcos na papalapit sa garahe. Ang bawat segundo ay tila isang latay sa aking balat. "Bilisan mo, Sofia," bulong ko habang nakamasid sa bintana. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila mga mata ng isang mananalagit na naghahanap ng biktima. Narinig namin ang paghinto ng sasakyan sa labas. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbukas at pagpalo ng pinto ng kotse sa garahe. Bawat yabag ng sapatos ni Marcos sa semento ay tila isang hatol na papalapit sa amin. Isang hakbang, 2 hakbang. Tapos na! Nakuha ko na lahat. Mabilis na hinugot ni Sofia ang USB mula sa computer. "Mateo, patayin mo na yan, na ngayon na." Mabilis na kumilos si Mateo, ngunit sa pagmamadali niya, nasagi niya ang isang antigong plorera sa gilid ng mesa. Nakita ko ang mabagal na paggalaw ng plorera habang ito ay nahuhulog patungo sa sahig. Sa aking isipan, tila tumigil ang mundo. Ang plorera ay tumama sa matigas na kahoy, lumilikha ng isang malakas at nakabibinging pagkabasag na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig namin ang pagpihitit ng doorknob ng main door sa ibaba. Ang boses ni Marcos ay bumasag sa katahimikan ng gabi. "Lucia, bakit bukas pa ang ilaw sa itaas? At ano ang nabasag na yon?" Napatitig kaming tatlo sa isa't isa. Ang takot sa mga mata ni Mateo ay sapat na para paralisahin ang aking buong pagkatao. Nakulong kami sa loob ng kanyang silid-aklatan, kasama ang ebidensya ng kanyang krimen at ang basag na plorera na magbubunyag ng aming presensya. Ganito na lang ba ang katapusan? Mahuhuli ba niya kami bago pa man kami makapagsimulang lumaban? Sa dinami-dami ng mga kasinungalingang itinago niya, paano ko itatago ang katotohanang alam ko na ang lahat? Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Lucia? O baka mas tamang itanong, nahanap mo na ba ang sarili mong kamatayan? Ang boses ni Marcos ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang malamig na haplos ng talim sa aking leeg. Nakatayo siya sa hamban ng pinto. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim. Nilalamon ang maliit na liwanag na nagmumula sa monitor. Sa kanyang mga mata ay walang galit. Mayroon lamang isang nakapangingilabot na katiyakan. Ang tingin ng isang Panginoon na nahuli ang kanyang aliping nagtatangkang tumakas. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko pa rin ang basahan na ginamit ko kanina sa pagpapakintab ng kanyang mga sapatos. Gaano ngang kalaki ang merya ng tadhana. Habang pinapaganda ko ang kanyang bawat hakbang sa labas, heto siya at dinudurog ang bawat hibla
ng aking pag-asa sa loob ng sarili naming tahanan. Ang mga piraso ng basag na florera sa sahig ay tila mga labi ng aking pangarap. Matatalim, nagkakalasog-lasog, at imposible ng mabuong muli. Marcos, it's not what you think. Naglilinis lang kami dito ni na Mateo. Pilit kong pagtatanggol, bagamat ang aking boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Naglilinis o naghahalongkat ng mga bagay na hindi para sa iyong maliit na utak? Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang paglakad sa ibabaw ng mga basag na kristal ay tila pagdurog sa aking sariling puso. Mabilis niyang hinablot ang kamay ni Sofia na pilit itinatago ang USB sa kanyang bulsa. Ibigay mo sa akin yan, Sofia. You are a guest in this house, but you behave like a common thief. Hindi ako magnanakaw, Marcos. Ang magnanakaw ay ang taong nagnakaw ng 10 taon ng buhay ng kaibigan ko para lang gawin siyang panakipbutas sa mga krimen niya. Sigaw ni Sofia, kahit bakas ang takot sa kanyang mga mata. Isang mabilis na paggalaw ang sumunod. Inagaw ni Marcos ang USB at sa isang iglap, marahas niyang itinulak si Sofia palayo. Napasandal si Sofia sa mga istante ng libro at ang mga makakapal na nobela ay isa-isang nahulog sa sahig, tila mga saksi na walang magawa. Mama! Sigaw ni Mateo, humahad lang sa pagitan namin ni Marcos. Umalis ka dyan, Mateo! Pumasok ka sa kwarto mo! Utos ni Marcos, ang boses niya ay tila isang dambuhalang kulog. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na demonyo sa likod ng kanyang guwapong mukha. Akala mo ba ay makakatakas ka, Lucia? Saan ka pupunta? Sa Pilipinas. Gamit ang perang galing sa akin? Gamit ang mga anak na ako ang bumubuhay? Mabilis siyang naglakad patungo sa aming silid-tulugan at narinig ko ang marahas na pagbukas ng mga drawer. Lumabas siya bitbit ang aking bag at ang aking asul na passport. Sa harap ng aking mga nanlilisik na mata, dahan-dahan niyang hinawakan ang bawat pahina. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila pagpunit din sa aking sariling laman. Isa-isa, ang aking pagkakakilanlan, ang aking tanging paraan para makaalis sa bansang ito ay naging mga maliliit na pirasong walang silbi sa sahig. Ngayon, Lucia, saan ka pupunta? Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. You are nothing without me. Wala kang boses, wala kang pera, at wala kang kahit anong proteksyon. You are a criminal's wife, at kung balak mong sirain ako, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabulok habang ang mga anak mo ay lumalaking hindi man lang alam ang pangalan mo. Napaluhod ako sa gitna ng mga punit na papel at basag na kristal. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao, ang unti-unting pagkamatay ng bawat apoy na sinilaban ni Sofia sa aking puso. Ang bawat luhang pumapatak ay tila isang paalam sa kalayaang akala ko ay abot kamay ko na daw. Tumingin ako sa bintana, sa madilim na langit ng Madrid. Bakit ba laging ganito? Sa bawat pagsisikap kong lumipad, laging may kamay na humihila sa akin pabalik sa putikan. Sa dinami-dami ng mga dasal na inalay ko, bakit ang tanging sagot ay ang tunog ng pagkapunit ng sarili kong kalayaan? Ganito na lang ba talaga ang tadhana ko? Ang maging isang anino sa ilalim ng mga paa ng lalaking minsan kong itinuring na langit, pero ngayon ay siyang impyernong lalamon sa akin ng buo. Huwag mong sisihin ang tadhana, Lucia. Sisihin mo ang sarili mo dahil sinubukan mong kalabanin ako. Ang lagnat ng anak mo ay bunga ng iyong pagtataksil. Ang boses ni Marcos sa labas ng nakatrangkang pinto ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabing ito ng Madrid. Nakasandal ako sa malamig na kahoy, ang aking mga palad ay namamanhid na sa bawat pagpalo at paghampas sa pinto na ayaw bumukas. Sa loob ng madilim na silid na ito, ang tanging naririnig ko ay ang mababaw at mabilis na paghinga ng aking bunsong anak
na si Andres. Nakalubog ang maliit niyang katawan sa makapal na kumot, ngunit sa kabila ng lamig ng paligid, ang kanyang balat ay tila nagbabagang uling sa init. Pinunasan ko ang kanyang noo gamit ang isang basang bimpo, ang tanging bagay na naiwan sa akin sa loob ng silid na ito. Ang bawat daing ni Andres ay tila isang kutsilyong humahati sa aking kaluluwa. Marcos, nagmamakaawa ako. Buksan mo ang pinto. Kailangan ni Andres ng gamot. Kailangan niya ng doktor. Ang aking pagsusumamo ay tila isang bulong na nilalamon ng katahimikan ng mansyon. Ibibigay ko ang gusto mo, Lucia, kapag ibinigay mo ang gusto ko. Sagot ni Marcos, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalala. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang iba pang kopya ng mga files na nakuha ni na Sofia. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga kasabwat niyo sa labas. Hanggat nananatiling tikom ang bibig mo, mananatiling sarado ang pintong ito. Napahagulgol ako sa gitna ng dilim. Ang lalaking ito, ang ama ng aking mga anak, ay handang isakripisyo ang sariling dugo at laman para lang maprotektahan ang kanyang mga lihim. Ang pagmamahal na akala ko ay pundasyon ng aming tahanan ay isa palang ilusyong gawa sa buhangin na ngayon ay tinatangay na ng bagyo ng kanyang kasamaan. Tumingin ako kay Andres. Ang kanyang mga labi ay tuyot at ang kanyang mga mata ay nananatiling pikit, tila lumalaban sa isang giyera na hindi niya dapat kabilangan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagbabago sa loob ng aking dibdib. Ang takot na 10 taon nang naninirahan sa aking puso ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang galit. Hindi ito ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na nanunumpa. Patawarin mo ako, anak. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang mainit na noo. Patawad dahil naging mahina ang iyong ina. Patawad dahil hinayaan kong maging hari ang isang halimaw sa ating buhay. Tumayo ako mula sa tabi ng kama. Ang aking mga binti na dati ay nanginginig sa takot ay tila naging kasing tigas ng bakal. Nilapitan ko ang bintana ng silid. Mula sa itaas, tanaw ko ang malawak na hardin na nababalot ng hamog. Malayo ang lupa, ngunit sa isip ko, mas gugustuhin ko pang mahulog sa matigas na semento kaysa manatiling nakaluhod sa paanan ng isang lalaking walang puso. Narinig ko ang marahang paglakad ni Marcos palayo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay tila isang paalala na para sa kanya, ako ay isang larong kailangan niyang panalunan. Ngunit mali siya, dahil ang isang ina na wala nang matatalo ay ang pinakamapanganib na kalaban na makakaharap niya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, binuo ko ang isang plano. Hindi na ako aasa sa kanyang awa. Hindi na ako maghihintay ng himala mula sa isang taong ang tanging Diyos ay ang kanyang pera at kapangyarihan. Hanggang kailan ko kayang panoorin ang unti-unting pagkamatay ng lahat ng mahal ko? Kung ang pag-ibig ko ay naging mitya ng aking paghihirap, ang galit ko ba ang magiging susi sa aming kaligtasan? Sa dinami-dami ng mga luhang ibinuhos ko para sa mansyong ito, sapat na ba ang mga ito para lunurin ang demonyong nakatira sa loob nito? O kailangan ko pang dumanas ng mas matinding sakit bago ko mahanap ang lakas na wasakin ang rehas ng aking gintong hawla? Marcos, panalo ka na. Buksan mo na ang pinto. Parang awa mo na. Ibibigay ko na ang lahat ng gusto mo. Iligtas mo lang ang anak natin. Ang bawat salitang binitiwan ko ay tila may lasa ng apdo sa aking dila. Nakasandal ako sa pinto. Dahan-dahang dumudulas pababa hanggang sa mapaupo ako sa malamig na sahig. Ang aking boses ay sadyang ginawa kong basag at puno ng pagsusumamo. Isang pag-arte na pinanday ng 10 taon ng pananahimik. Sa kabila ng pinto, narinig ko ang marang paghinto ng mga yabag ni Marcos. Alam ko ang iniisip niya na sa wakas, nadurog na niya ang huling hibla ng aking katapangan. Narinig ko ang pagpihit ng susi at ang marahang pag-inggit ng mga bisagra ng pinto. Bumukas ang liwanag mula sa pasilyo, tumatama sa aking mga matang namumula sa puyat at iyak.
Nakatayo roon si Marcos. Ang kanyang anyo ay tila isang mananakop na tinitingnan ng isang guhong kaharian. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako at pabango ay humalo sa amoy ng lagnat sa loob ng silid. Mabuti naman at natauhan ka na, Lucia. Ang kanyang boses ay puno ng mapang-uyam na tagumpay. Lumapit siya at hinawakan ang aking baba. Pilit na iniharap ang aking mukha sa kanya. Saan niyo itinago ang ebidensya? Nasaan ang kopya ni Sofia? Nasa lumang kabaong ng mga gamit ng bata sa bodega. Pagsisinungaling ko, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang dibdib, hindi sa kanyang mga mata. Ngayon, tawagan mo na ang doktor. Tingnan mo si Andres, Marcos. Hindi na siya halos humihinga. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Marcos sa bata bago siya tumalikod at sumigaw ng utos sa mga katulong. Sa sandaling iyon, habang abala siya sa pagtawag sa telepono, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi na ito ang tibok ng takot, kundi ang kaba ng isang taong nagsisimula nang humabi ng sarili niyang bitag. Dumating ang doktor makalipas ang ilang minuto. Sa gitna ng kaguluhan at pag-aasikaso kay Andres, nakita ko si Mateo na nakasilip sa pintuan. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Walang salitang lumabas sa aming mga labi, ngunit ang lalim ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mag-ina ay sapat na. Lumapit si Mateo sa akin, dala ang isang baso ng tubig. Sa ilalim ng baso, may isang maliit na piraso ng papel na basa na sa pawis ng kanyang mga kamay. "Uminom ka po, Mama," bulong ni Mateo. Mabilis kong kinuha ang papel at itinago sa loob ng aking palad. Nang makakuha ako ng pagkakataon na mapag-isa sa banyo, binuksan ko ang sulat. Isang maikling mensahe mula kay Sofia na nakasulat sa Taglish. "Bessie, the network is ready. The lawyers and the shelter team are waiting for my signal. Get the second USB in the hidden lining of my suitcase tonight. We move at dawn. Be brave." Naramdaman ko ang biglang pag-akyat ng init sa aking buong katawan. Hindi ako nag-iisa. Sa labas ng mga pader na ito, may mga taong handang sumalo sa akin. Muli kong binasa ang sulat bago ko ito dahan-dahang pinunit sa maliliit na piraso at ipinaanod sa tubig. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang expensive vase na sinasabi ni Marcos. Ang babaeng ito ay may apoy sa mga mata. Isang apoy na handang sumunog sa lahat ng kasinungalingan ng pamilyang ito. Lumabas ako ng banyo na may bagong lakas. Nakita ko si Marcos na nakatayo sa tabi ng kama ni Andres, tila nagpapakita ng huwad na pag-aalala sa harap ng doktor. Nilapitan ko siya at dahan-dahang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Ang pakiramdam ng kanyang suot na tela ay tila isang paalala ng yaman na ninakaw niya sa buhay ng ibang tao. "Salamat, Marcos. Salamat sa pagliligtas sa anak natin." Bulong ko. Ang aking tinig ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng lason. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang kanyang kamay ay humaplos sa aking buhok. Sa isip niya, kontrolado na niya uli ako. Sa isip niya, ang reyna ay bumalik na sa kanyang hawla. Ngunit hindi niya alam, ang bawat haplos niya ay nagpapatibay lang sa aking desisyon na wasakin siya. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang mabigat na kumot. Nakamasid ako sa bintana. Tinitingnan ang bawat detok ng orasan sa pader. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Ngunit sa gitna ng aking paghihintay, narinig ko ang isang kakaibang ingay mula sa labas ng gate. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na dahan-dahang humihinto, hindi ang sasakyan ni Marcos, kundi isang hindi kilalang tunog na nagpahinto sa aking paghinga. Mayroon bang nakakaalam ng aming plano? O may mas malalim pang lihim na itinatago ang gabi na ito na hindi namin inaasahan? Akala mo ba, matatalo mo ako sa sarili kong laro, Lucia? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagturo sa'yo kung paano huminga sa mundong ito? Ang boses ni Marcos ay tila isang hagupit ng latigo
sa gitna ng malamig na madaling araw. Nakatayo siya sa gitna ng aming silid, hawak ang maleta ni Sofia na punit na ang lining. Sa kanyang kabilang kamay ay ang ikalawang USB, ang huling piraso ng aming pag-asa na akala ko ay ligtas naming naitago. Ang liwanag ng papalabas na araw ay tumatama sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na pag-asa, ang dala nito ay ang anino ng isang halimaw na wala ng balak magkunwari. Nakatayo ako sa harap ng kama ni Andres. Ang aking katawan ay nagsisilbing kalasag para sa aking natutulog na anak. Ramdam ko ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa aking likuran at ang mabilis na pagtibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbababadya ng giyera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko. Hindi ko iniwas ang aking mga mata. Hindi mo ako tinuruang huminga, Marcos. Tinuruan mo akong mamatay ng dahan-dahan habang nakangiti sa harap ng mga kamera. Ang aking boses ay buo, malamig, at walang bahid ng takot na dati niyang kinagigiliwan. Ang mundong sinasabi mo ay hindi mundo, kundi isang libingan na pinalamutian mo lang ng mga mamahaling hiyas. Tumawa si Marcos, isang tawang puno ng pangungutya, habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. And who will believe you? Ang isang asawang walang pera, walang boses, at may pirma sa lahat ng mga iligal na dokumento ko? Sa tingin mo ba, pakikinggan ka ng mga autoridad? I am Marcos Valeriano. I own this city. I own you. You don't own me, Marcos. Hindi mo pag-aari ang katotohanan. Sabat ni Sofia na biglang lumitaw sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay mapupula sa puyat, ngunit puno ng apoy. Ang sasakyang narinig mo sa labas kanina, hindi iyon ang mga tauhan mo. Iyon ang mga abogado mula sa Women's Support Network at ang mga investigador na 3 araw ko nang ka-text gamit ang burner phone na itinago ni Mateo. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Marcos. Ang kanyang hawak sa USB ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa isang iglap na wala ang kanyang pagiging disente, dinamba niya ang leeg ni Sofia, ngunit bago pa siya makalapit, humarang ako. Itinulak ko siya ng buong lakas. Ang lakas na nagmula sa 10 taon ng pang-aapi, 10 taon ng pananahimik, at 10 taon ng pagiging biktima. Huwag mong lalakasan ang loob mong sakta ng kaibigan ko sa harap ko. Sigaw ko. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang aming malaking family portrait sa dingding. Ang larawan kung saan lahat kami ay mukhang masaya at perpekto. Isang malaking kasinungalingan na nakakwadro sa ginto. Dinampot ko ang isang mabigat na kristal na figurin sa ibabaw ng side table at buong lakas ko itong ibinato sa portrait. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umaling-awngaw sa buong mansyon, tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na panahon. Ang bawat piraso ng kristal na nagtalsikan ay tila mga luha ko na sa wakas ay naging mga sandata na. Tapos na ang pagpapanggap, Marcos. Bulong ko habang hingal na hingal. Kahit sirain mo ang USB na yan, huli na. Ang lahat ng ebidensya ay na-upload na sa cloud server ng network ni Sofia kanina, pang madaling araw. You're not just losing a wife tonight. You're losing your kingdom. Narinig namin ang sunod-sunod na mabibigat na yabag ng mga sapatos sa hagdanan. Ang mga boses ng mga lalaking nag-uutos sa wikang Kastila ay mas lalong nagpabilis sa kaba sa aking dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kaba ay may kasamang ginhawa. Napaupo si Marcos sa sahig, tinitingnan ang mga durog na salamin sa paligid niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mukhang maliit, mukhang mahina, at mukhang talunan. Ang kanyang kapangyarihan ay tila isang manipis na usok na tinangay ng hanging umaga. Tumingin ako kay Sofia at dahan-dahang ngumiti habang umaagos ang mga luhang hindi ko na kailangang itago. Bessie, tapos na ba? Makakalabas na ba tayo? Bago pa makasagot si Sofia, bumukas ang pinto at pumasok ang mga lalaking nakauniporme, kasama ang isang babaeng abogado na may hawak na mga dokumento.
Ngunit sa likod nila, nakita ko ang aking biyenan na si Doña Imelda na may dalang isang itim na envelope at isang mukhang hindi ko mabasa. Wait, ani Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Bago niyo dalhin ang anak ko, may isang bagay na dapat kayong malaman tungkol sa totoong nagmamay-ari ng lahat ng ito. Napatingin kaming lahat sa kanya. Ano ang huling baraha na itinatago ng pamilyang ito? Ang kalayaan ko ba ay isang ilusyon pa rin na nakadepende sa isang huling lihim na hindi ko pa natutuklasan? Ganito na lang ba palagi? Sa bawat pintong nabubuksan ko, may isa pang rehas na nakatago sa likod nito? O ito na ang huling pagsubok bago ko tuluyang malanghap ang hangin ng tunay na kalayaan? Huwag mong isipin na para sa iyo ito, Lucia. Ginagawa ko ito dahil ayaw kong madamay ang pangalan ng mga Valeriano sa dumi ng aking anak. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing tigas ng batong marmol sa aming sala. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang itim na sobre, ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila isang ritual ng pagtatapos. Inabot niya ang isang makapal na dokumento sa babaeng abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin. Mga matang walang pagsisisi, tanging pagkamuhi at pagod. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking mga kamay habang binabasa ng abogado ang mga papeles. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng legal na eksperto ay tila isang kulog na nagpaguho sa huling pader ng aking nakaraan. Marcos, pinlano niyo ang lahat? Ang tanong ko, halos pabulong habang nakatitig sa aking asawa na ngayon ay nakaluhod pa rin sa gitna ng mga basag na kristal. Ang dokumento sa loob ng sobre ay ang tunay na kasunduan. 10 taon na ang nakalilipas. Ang pagkalugi ng negosyo ng aking ama, ang pagkakarimata ng aming lupain sa probinsya, hindi iyon isang malas o aksidente. Si Marcos sa tulong ng kanyang ina, ang palihim na bumili ng mga utang ni tatay at sadyang hinarangan ang lahat ng aming mapagkukunan ng pondo. Ginawa nila kaming pulubi para lamang iligtas kami sa harap ng maraming tao. Ang utang na loob na itinanim nila sa aking puso ay isang kasinungalingang dinilig ng kanilang kasakiman. You orchestrated our downfall, Marcos. You made me feel like I owed you my life, pero ikaw pala ang nagnakaw ng buhay ko. Sigaw ko, ang bawat salita ay tila may kasamang dugo mula sa aking sugatang puso. Tumawa ng mahina si Marcos, isang tawang tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. At naniwala ka naman, di ba? Ang sarap mong panoorin, Lucia. Ang bawat pasasalamat mo, ang bawat pagyuko mo sa amin. Para kang isang asong humihingi ng pagkain sa taong mismong sumipa sa iyo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pagmamahal para sa kanya ay tuluyan ng naging abo. Ang lalaking ito ay hindi kailanman nagkaroon ng puso. Ang lahat ng 10 taon namin ay isang dula-dulaan kung saan ako ang biktima at siya ang direktor. Dalhin niyo na siya, utos ng opisyal ng pulisya. Narinig namin ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Marcos, isang malamig at tuyong tunog na naghudyat ng kanyang pagbagsak. Habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad palabas ng mansyon, nagsimulang magsisigaw si Marcos. Ang kanyang mga mura ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo, tila mga huling hiyaw ng isang bumabagsak na hari. Ngunit hindi natapos doon. Tumingin ang abogado kay Doña Imelda. Senyora, kasama po ang pangalan niyo sa mga dokumentong ito bilang co-conspirator sa fraud at money laundering. Kailangan niyo rin pong sumama sa amin para sa investigasyon. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Doña Imelda. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay biglang gumuho. Ang envelope na hawak niya ay nahulog sa sahig, tila isang itim na ibon na nabali ang pakpak. Ang bawat alahas na suot niya ay hindi na nagmukhang marangya. Mukha na itong mga kadena
na nagpabigat sa kanyang pagkatao. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang pundasyon ng pamilyang ito. Ang sigaw niya habang inaalalayan siya ng mga pulis. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na lamang na hinihipan ng hangin. Nang tuluyan na silang mailabas, ang mansyon ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi isang katahimikang tila nagbibigay ng puwang para sa isang malalim na paghinga. Lumapit sa akin si Sofia at yinakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang kanyang luha sa aking balikat. Bessie, tapos na. Wala na ang mga halimaw. Bulong niya. Tumingin ako sa paligid ng mansyong ito. Ang gintong hawla na naging bilangguan ko sa loob ng isang dekada. Ang bawat sulok nito ay puno ng mapapait na alaala. Ngunit ngayon, ang bawat anino ay tila unti-unti nang nilalamon ng liwanag ng umaga. Tumingin ako sa aking mga anak na ngayon ay nakatayo sa itaas ng hagdanan, nakatingin sa akin nang may halo ng takot at pag-asa. Lumapit ako sa kanila at niyakap silang lahat. Sa bisig ko naramdaman ko ang tunay na yaman na hindi kailanman mananakaw ng kahit anong dokumento o kasinungalingan. Ganito ba ang pakiramdam ng maging malaya? Ang bawat tibok ng puso ko ay tila isang awit ng tagumpay, ngunit sa likod nito ay ang hapdi ng katotohanang ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay isang malaking panlilinlang. Paano ko uumpisahan ang isang bagong buhay mula sa mga abo ng aking nakaraan? Sa dinami-dami ng mga taon na ninakaw nila sa akin, sapat ba ang natitirang panahon para buuin muli ang aking sarili? Napakunot ang aking noo nang may mapansin akong isang maliit na susi na naiwan ni Doña Imelda sa ibabaw ng lamesa. Isang susi na may nakaukit na lumang simbolo ng aming pamilya sa Pilipinas. Ano pa ang lihim na itinatago ng susing ito? Hindi lahat ng ibon ay namamatay sa loob ng hawla. Ang iba, hinihintay lang ang tamang lakas ng hangin para muling matutong lumipad. Ang boses ko ay hindi na nanginginig habang binibigkas ko ang mga salitang ito sa harap ng salamin. Wala na ang maputlang babae na laging may takot sa mga mata. Ang kaharap ko ngayon ay isang Lucia na may suot na plansadong puting blazer, maayos na pagkakaayos ng buhok at labing may kulay ng tapang. Sa aking dibdib, nakasabit ang isang maliit na kwintas na may pendant ng susing nakuha ko mula sa aking biyenan. Ang susing nagbukas sa huling kabanata ng aking pagkaalipin. Ang susing iyon ay hindi pala para sa isang baul ng ginto, kundi para sa isang safe box sa isang lumang bangko sa Madrid. Sa loob nito, nahanap ko ang orihinal na titulo ng lupa ng aking ama sa Pilipinas na matagal nang ninakaw ni na Marcos. Sa tulong ng mga ebidensya at ng aking kaalamang muling nabuhay sa finance, nabawi ko ang lahat. Hindi lang ang lupa, kundi ang dangal ng aking pamilya na matagal nilang niyurakan. Miss Lucia, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ng Lucia's Haven. Marami na pong mga kababaihan ang naghihintay sa labi. Ang boses ng aking sekretarya ay puno ng paggalang. Thank you, Maria. Susunod na ako. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng aking bagong gusali, ramdam ko ang kaibahan ng hangin. Dito, ang amoy ay hindi amoy ng lumang alikabok at mapang-aping pabango, kundi amoy ng bagong timplang kape at sariwang bulaklak. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng aking pag-iral. Hindi na ako anino. Ako na ang liwanag. Bessie, you look stunning. I can't believe we did it. Yinakap ako ni Sofia nang makarating ako sa lobby. Ang daming reporters sa labas. Gusto nilang malaman kung paano mo na itayo ang empire na ito sa loob lang ng 2 taon nang walang tulong ng kahit sinong lalaki. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Sofia. Hindi ko ito ginawa ng mag-isa, Sofia. Ginawa natin ito. At ginawa ko ito
para sa mga batang tulad ni Mateo na kailangang makitang tumatayo ang kanilang ina. Eksaktong sa sandaling iyon, isang lalaking naka-Amerikana ang humarang sa aming daan. Siya ang dating abogado ni Marcos. Ang lalaking dati ay tinitingnan ako ng may panghahamak. Ngunit ngayon, ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Mrs. Valeriano, may mensahe po si Marcos mula sa loob. Gusto niya pong makipag-ayos tungkol sa danyos na hinihingi niyo sa korte. Sabi niya, maawa raw po kayo sa kanya dahil matanda na rin ang kanyang ina sa bilangguan. Ani ng abogado, ang boses niya ay tila isang pagsusumamo. Tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Ramdam ko ang lamig ng aking ekspresyon. Correction attorney, my name is Lucia Reyes. Ang Mrs. Valeriano ay namatay na kasabay ng pagkabasag ng portrait sa mansyong yon. At tungkol sa awa, ibinigay ko na ang lahat ng awa ko sa loob ng 10 taon. Ngayon, hayaan nating ang hustisya ang magsalita. Sabihin mo sa kanya, ang reyna ay wala nang balak bumalik sa putikan. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Iniiwan ang anino ng nakaraan na hindi na kailanman makakaabot sa akin. Pagbukas ng malaking pinto ng center, sumalubong sa akin ang palakpakan ng napakaraming kababaihan. Mga babaeng may sari-sariling kwento ng sakit, ngunit ngayon ay mayroon ng lugar na matatawag na tahanan at pagkakataong magsimula muli. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay nagniningning ng husto. Tila binabasbasa ng aking bagong simula. Naramdaman ko ang paglapit ng aking mga anak. Hawak-hawak ang aking mga kamay. Sa bawat pisil nila, nararamdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang mansyon ni Marcos ay naisapubliko na at ibinibenta para bayaran ang kanyang mga krimen. Ang gintong hawla ay wala na. Ang natira na lang ay ang malawak na kalangitan na handa kong lakbayin. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling dokumento sa aking folder, napansin ko ang isang piraso ng papel na hindi ko pa nabubuksan. Isang liham na may selyo mula sa Pilipinas, mula sa isang taong hindi ko inakalang makakaalala pa sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Ito na ba ang huling piraso ng aking pagkatao na kailangan kong buuin? O mayroon pang bagong pagsubok na naghihintay sa likod ng aking tagumpay? Sa wakas, nahanap ko na ang lasa ng tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa kinang ng mga diamante o sa lawak ng isang mansyon sa Madrid. Ang kapayapaan pala ay ang mainit na dampi ng buhangin sa aking mga paa habang pinapanood ko ang unti-unting paglubog ng araw dito sa aming probinsya sa Pilipinas. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila. Tila isang canvas na ipininta ng tadhana para ipaalala sa akin na pagkatapos ng bawat madilim na gabi, laging may dalang bago at sariwang liwanag ang umaga. Nakatayo ako sa pampang ng aming lupain, ang lupang ninakaw ni na Marcos, ngunit ngayon ay muli naming nabawi. Naririnig ko ang malalakas na tawanan ni na Mateo at ng kanyang mga kapatid habang naghahabulan sila sa gilid ng dagat. Ang kanilang mga boses ay hindi na pabulong, hindi na puno ng takot. Sila ay malaya na ring lumilipad, gaya ng kanilang ina. Si Mateo, na dati ay laging nakayuko, ngayon ay tumitingin na ng diretso sa abot-tanaw. May dalang pangarap na maging isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Bessie, ang lalim na naman ng iniisip mo. Baka malunod ka na dyan. Biro ni Sofia habang papalapit sa akin. Dala ang 2 baso ng malamig na buko juice. Napangiti ako at kinuha ang baso. Iniisip ko lang, Sofia, paano kung hindi ka dumating? Paano kung nanatili akong anino sa mansyong yon? Hinawakan ni Sofia ang aking balikat, ang haplos na naging pundasyon ng aking pagbangon. Dumating man ako o hindi, Lucia, ang lakas ay laging nasa loob mo. Kailangan mo lang ng salamin para makita ito. At ngayon, look at you. You're the CEO of your own life. Ang dami mong natulungan sa Lucia's Haven.
You turned your scars into stars. Tumitig ako sa malayo na banggit sa akin ng aking abogado noong nakaraang linggo na tinanggihan na ang huling apela ni Marcos sa korte. Mananatili siya sa loob ng mahabang panahon kasama ang kanyang ina na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng limot at sakit sa loob ng kulungan. Hindi ko naramdaman ang galit. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na buntong hininga ng pagpapakawala. Ang karma ay hindi isang parusa na ibinibigay ng tao. Ito ay ang salamin ng sariling gawa na sa huli ay kailangang harapin ng bawat isa. Mama, halika na po. Ang ganda ng mga shell dito. Sigaw ng bunso kong si Andres habang itinataas ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot at sakit. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanila. Bawat hakbang ko sa mainit na buhangin ay tila pag-aalis ng mga huling butil ng dumi mula sa aking nakaraan. Ang 10 taon ng pagtitiis ay hindi na sayang dahil ito ang naging hagdanan ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko na kailangang magbayad ng utang na loob sa kahit kanino. Ang utang ko na lang ngayon ay ang mahalin ang aking sarili ng buong buo at maging isang matatag na pundasyon para sa aking mga anak. Nang marating ko ang aking mga anak, inakap ko silang lahat sa gitna ng papaalis na liwanag ng araw. Ang bawat haplos nila sa aking pisngi, ang bawat halik sa aking kamay ay ang tanging regalong hindi kailanman mababayaran ng kahit anong ginto sa mundo. Isinandal ko ang aking ulo sa balikat ni Mateo at ipinikit ko ang aking mga mata. Ramdam ko ang malakas na pagtibok ng aking puso. Isang tibok na hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na nagmula sa sariling pagbangon. Ang reyna ay hindi na kailangan ng isang hari para manatiling nakatayo sa kanyang kaharian. Ang kaharian ko ay ang kapayapaan sa aking kaluluwa at ang kaligayahan sa mga mata ng aking mga anak. Ganito na lang ba ang katapusan? Hindi. Dahil ang bawat paglubog ng araw ay hudyat lang ng isa pang simula. At sa bawat bagong umagang darating, handa na akong sumalubong sa hangin, dalihin ang aking kwento at patuloy na lumipad ng mas mataas pa kaysa sa anumang hawla na sinubukan akong ikulong. Sapat na ba ang lakas ko para harapin ang bukas? Sa dinami-dami ng mga unos na nadaanan ko, ngayon ko lang naramdaman na ang pinakamalakas na bagyo ay ang babaeng nagpasya na sa wakas. Siya ay karapat-dapat na mahalin, simula sa sarili niyang mga kamay.